Ito ang kampiyon ng ikatatlong paligsahan ng MasterChef. Si GNG, Chuking Juan, siya ang tatanggap ng pribilehiyong magluto ng Zizun Chanpeng. Sinabi ng master na malas ako. Kalakhan lang yan. Ako'y magsisimula ng umangat. Ano nang nangyayari? Di ba ito iyong sikat na time travel? Na-aksidente sa baboy at nag-time travel. Ako ang unang tao sa kasaysayan na ganito. Hindi pwede. Mali ang paningin ko siguro. Ako, isang magandang master chef, napunta sa katawan ng isang taba ching-ching na 200 libra. Ang Reyna. Reyna, nagising na po kayo. Reyna, ako pala ang naging Reyna, nasa ilalim lang ng isang tao. Ngunit nasa ibabaw ng libo-libo. Pero ang kalagayan ng buhay, nakakabahala talaga. 3 araw na po kayong hindi kumakain, kumain na po kayo. Ito ba'y para sa tao? Ito po ang paborito ninyong ulam dati. Meron ba tayong kusina? Ako na ang magluluto. Reyna, bumalik na po tayo, baka tayo makita. At 3 kasalanan ito. Ayos lang ba? Ako ang Reyna. Sino ang maglalapag ng kasalanan sa akin? Reyna. Nakalimutan ninyo, ipinatapon na po kayo sa malamig na palasyo. Uy, tulungan mo muna akong magbantay. Sino ka, alam mo ba? Ang lumabag sa curfew ay dapat paluin hanggang mamatay. Kuya, maliit na utusan lang po ako, gutom at naglalaway. Kaya pumunta ako rito sa kusina ng hari para kumuha ng pagkain. Hindi naman siguro ako report. Ikaw ba ang nagluto ng lugaw na ito? Gusto mo ba ng lugaw ko kahit ilang mangkok, sapat? Hindi na kailangan, kumakain lang ako ng 3 subo. Alaynan. Saan galing tong gwapong ito, eksakto sa trip ko? Ang babae ng ito'y mumingisi ng kakaiba, baka nilason. Ikaw muna ang kumain. Marunong ng ladies first, napakagalante naman. Ginoo, isang subo mo, isang subo ko, parang masyadong malapit, unang beses pa lang tayong magkita. Bukas ang bibig. Ininom mo lahat, wala man lang natira para sa akin. Gusto mo pa ba? Di ba 3 subo lang ang sinabi mo? Huwag kang kumilos. Ano ang dapat kong ikatakot? Kuya, bakit ka galit? Nagluluto lang naman. Hindi naman ito pumatay o magsunog, hindi dapat ganyan. Mabait pala itong batang to. Nasa isang kwarto ang lalaki at babae. Alam ko na ang pinagagawa ninyo. Masama ang layunin ninyo. Narito kami. Dito. Walang nangyari. Umalis kayo at magpatrolya sa ibang lugar. Opo. Pear. Pagkakita nila sa'yo, parang daga na nakakita ng pusa. Biglang nanghina ang loob. Hindi kaya ikaw ang emperador? Hindi kaya. Ikaw ang maliit na eunuko sa tabi ng emperador? Tama, ako nga ang maliit na eunuko sa tabi ng emperador. Ako si Beyu.
Eunuko ka pala talaga? Ang ganda-ganda mo pa naman. Napakagwapong lalaki, sayang naman. Hoy! Saan ka nakatingin? Pasensya na, pasensya na. Hindi kita titingnan ng iba. Dahil eunuko ka. Batang to, saang palasyo ka galing? Ako. Galing ako sa Cold Palace. Ako ang maliit na katulong ng Reyna, ako si Hewa. Kuya Baiyo, bilang pasasalamat. Sa pagligtas mo sa buhay ko, gagawa ulit ako ng lugaw para sa'yo. Mahirap siguro magtrabaho sa tabi ng masungit na emperador. Napakasungit niya, tiyak marami kang hirap na dinanas. Sino nagsabi sa'yo? Kailangan pa bang sabihin? Noong kasal ng reyna namin, agad siyang ipinatapon sa Cold Palace. Napakawalang puso. Ang paghirang kay Xu bilang reyna ay kagustuhan lamang ng inang reyna. Ayaw lang ng emperador na maging manika at kontrolado ng iba. Paano mo nalaman yan? Mulat ka ba sa tiyan ng emperador? Ako, Ay, basta, wala naman tayong kinalaman dito. Tayo, basta kumain at uminom ng mabuti. Ang mga problema ng emperador at reyna. Hayaan natin silang mag-alala. Ang payat mo pa rin, kumain ka pa. Sabi ng nanay ko, kapag busog ka, hindi mo na iisipin ang bahay. na pala, sa susunod makakakain pa ba ako ng luto mo? Pwede. Nakatira ako sa Cold Palace, hintayin ko na lang kung kailan ka magutom. Pumunta ka sa likod ng Cold Palace, tumahol lang 3 beses, pagdating ng gabi. Pupunta ako rito, lulutuan kita ng masarap. High five bilang pangako. Aalis na ako, kita-kita na lang, taba sa bewang, tanggal agad. Gusto ko ng parehong Veline at Eds. Mahal na Rina, magpahinga ka muna. Kumain ka ng pata. Alisin mo yan. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong timbang, paano mo kokontrolin ang buhay mo? Tao Hua, sino ba talaga ang nagpasok sa kin sa palasyo? Ang tatay ko po. Walang konsensya, ipinagbili ang anak para sa karangalan. Hindi po, kayo po mismo ang nagpumilit magpakasal sa emperador. Hindi talaga pumayag ang general. Ano? Noon, sinabi ng inang Rina na kapag isinuko ng general ang Tiger Tali, gagawin kayong Rina. Kayong mahal na Rina ang nagpakamatay, kaya napilitan lang ang general na pagbigyan kayo. Mahal na Rina, ano pong nangyari? Wala, masakit lang ang puso ko. So ako pala ang nagpilit sa tatay ko. Nagamitin ang lahat ng ari-arian para lang mapasok ako sa isang kulong at walang asawang pag-aasawa. Mga hayop na emperador at inang Reyna. Tinanggap ang benepisyo pero hindi naman ginawa ang dapat. Mahal na Rina, kumain na lang po kayo ng pata. Baka may padala pa ninyo ang general. Hindi na ako kakain. Ang pinakamahalagang goal ngayon ay magpapayat. Bahala na kung sino ang maging reyna nitong palasyong to. Kailangan kong makaalis agad sa palasyo. Ano nung pinagtatawa mo? Natutuwa lang po ang alipin. Mahabang panahon na po, emperador, na hindi kayo natawa ng ganyan. May magandang balita po siguro. May nakilala akong kakaibang tao. Dumating ang mahal na konsorte. Nakita ko ang emperador. Emperador, saan po kayo nagpunta kagabi? Hindi po kita nakita. Nagalala ko. Wala, naglibot-libot lang. Emperador, ilang araw na po kayong hindi kumakain. Inutusan ko ang munting kusina na maghanda ng pagkain para sa inyo. Sabay po tayong kumain. Hindi na. Hindi ako gutom. Kung wala kang ibang gagawin, umuwi ka na. Sige, Mahal na Rina, kahabagan. ni isang disenteng putahe, hindi ninyo magawa. Ano pa ang silbi ninyo? Mahal na Rina,
ipagpatuloy ang paghahanap. Hindi ako naniniwala na walang pagkain sa mundo na kayang kainin ng emperador. Inang, narinig ko. Mukhang inosente ang Rina. Ngunit nangahas siyang magpadala ng munting dalaga upang akitin ang emperador. Sige, ikaw ang bahala. Bigyan mo siya ng leksyon. Ikaw ang aliping nag-akit sa emperador, di ba? Hindi ako. Hawakan ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Matigas pa ang ulo mo. Gayon, ako na ang bahalang magturo sa iyo para sa aking inang. Pigilan ninyo iyan. Mabangis. Baka. Sugod. Pabagsakin. Suntok. May darating. Dalhin ninyo palayo ang baliw na yan. Inang, ayos po ba kayo? Ayos. Mabuti naman ako. Nangahas kayong manakit ng tauhan ko. Gusto ninyong mamatay? Chu, nangahas kang gawin ito sa akin. Ang aming mahal na konsorte. Hindi ka nito palalampasin. Sabihin mo sa iyong inang kung muling papasok sa aking teritoryo. At apiin ang mga tauhan ko, mag-ingat. Babaliin ko ang... May sa inyo. Tara na. Bilisan ninyo. Inang, dahil sa isang alipin tulad ko, naisalungat ninyo ang konsorte. Hindi yon sulit. Huwag mong hamakin ang sarili mo. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Ngunit sa mundong ito, malakas ang kumakain sa mahina. Mula ngayon, ako ang sasalo sa iyo. Naku, nakalimutan kong palitan ang aming hudyat. Ang pinuno ng bansa, tumatahol. Di ba kahiyahiya? Tao Hua, may tauhan na tayo sa tabi ng asong emperador. Isang pinapaborang eunuko. Asong emperador. Kapag nagbigay siya ng senyas, pupunta ako sa kusina ng palasyo mamayang gabi. Para magluto ng masasarap na pagkain, pampalakas ng katawan. Oh. Aw. Tingnan mo, dumating na. Baiyo, magkita tayo mamayang gabi. Natakot ako. Bakit parang nagtatago? Di ba ako dapat ang magsabi niyan? Bakit di mo sinindihan ng ilaw? Natatakot akong mahuli. At saka... Tada! Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Nagpapalabas ng dopamine ang matatamis. Anong dopamine? Ibig sabihin, nakakapagpasaya ang matatamis. Kung may kaunting alak pa ngayon, mas mainam. Ang sarap. Hindi mo ba sinabi na hindi dapat lalampas ng 3 subo ang pagkain? Iyon ang tuntuning itinakda ng aking ina para sa akin. Anong klaseng tuntunin iyan? Maagang namatay ang aking ama. Mag-isa lang ang aking ina ang nagpatakbo ng aming negosyo mula noong bata pa ako. Itinuring niya akong tagapagmana ng pamilya at pinalaki ng ayon. Inang Reyna. Ano ang itinuro sa iyo ng Inang Rina? Sa panahon ng pagkain, kahit na gusto mo ang isang pagkain, hindi ka dapat lumampas ng 3 subo. Huwag hayaang mahulaan ng iba. Ang iyong iniisip kung hindi, ang matamis na pagkain ay maaaring maging lason. Ano ang dapat mong gawin? Pupunta ang iyong anak na lalaki upang magdusa sa pagluhod. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ako ng anorexia. Walang katotohanan. Anong masamang ina ito? Parang mayroon ba? Trono na dapat manahin sa inyong pamilya? Baiyo, maikli ang buhay, may lungkot at saya. Bagamat 2 gabi pa lang tayong magkakilala, taos puso kong hinahangad. Na maging masaya ka araw-araw. Kumain ka na lang dahan-dahan. Kakaiba ang matamis na ito. Ay mas matamis pa. Pagbati sa emperador.
Bakit may oras ang emperador ngayon upang tawagin ang iyong lingkod? Xian, ikaw ay pamangkin ng Reyna Ina ayon sa angkan. Dapat mo akong tawaging pinsan. Opo, pinsan. Gayunpaman, kahit na may pabor ka, hindi ka dapat lumabag sa otoridad ng gitnang palasyo. Ano ang ibig sabihin ng emperador? Paano magiging di magalang ang iyong lingkod? Reyna, Hindi ka dapat maging palalo at abusado dahil sa kapangyarihan. At manggulo sa mga tao sa Cold Condensation Palace. sino ang nagsabi ng ganoon tungkol sa akin? Inosente ang iyong lingkod. Suri na idado ng mga Mula ngayon, nang walang pahintulot ko, ikaw at ang iyong mga tao ay hindi na dapat bumalik sa Cold Condensation Palace upang manggulo. Emperador, Tandaan, siya ay palaging magiging reyna ko. Reyna. Sige, handa na ba ang kailangan ko? Handa na po, Reyna. Ito ay love potion. Kapag kinain ito ng emperador, iyak na magkakaroon siya ng damdamin para sa inyo. Sa pagkakataong ito, talagang magiging babae ng emperador. Konsorteng Yi, nagpapakumbaba sa emperador. Tama ang sinabi ng pinsan sa Imperial Study noong araw. Nalalaman ni Yan ang kanyang pagkakamali. Noong nakaraang araw, ipinadala ng pamilya ang pinakamagandang alak na Songhua. Nais kong makipag-inuman sa iyo, kuya, at sana'y makatanggap pa ng payo mula sa iyo. Iwan mo na lang. May mahalagang gawain ako ngayon, maaga kang umuwi at magpahinga. Huwag mo akong hintayin. Kuya, itong alak ay pampalakas at pampahaba ng buhay. Ito'y aking pagmamahal. Uminom ka man lang ng isang baso. Ayokong ulitin. Sige, alis na ako. Mga babaeng naghahangad lamang na lumapit sa akin. Para lang sa kapangyarihan at impluensya. Maganda naman ang alak na ito. Bakit ang aga-aga natutulog ang mga sinaunang tao? Ang boring kapag mag-isa. Bayu, anong ginagawa mo dito? Bawal pumasok sa Old Palace. Bakit ka nandito? Mapaparusahan tayo kapag may nakakita. Kailangan kong humanap ng tamang pagkakataon para sabihin ang totoo kong pagkatao. Okay lang, sikat naman ako sa harapan ng emperador ngayon, Yila the Way. Natulog na ba ang inyong reyna? Natutulog na siya. May alak ka. Ang tagal ko nang hindi umiinom ngayong gabi. Hindi tayo titigil hanggang malasing. May mga nakakatuwang bagay ba sa tabi ng emperador? Kwento mo sa akin. Sa totoo lang, sa tabi ng emperador talagang. Bakit ang init ng pakiramdam ko ngayon? Lalong umiinit habang umiinom. Baka may problema itong alak mo. Itong alak ay galing kay Gayfi, baka nagkamali ako. Yunuko ka, hindi ka lalaki. Paano tayo magkakasama? Hindi tayo pwedeng mag-asawa. Sinong nagsabing hindi ako lalaki? Nakakalasing talaga at nakakagulo ng isip. Hoy, peke ka palang yunuko. Ano? Naku, ang ginawa natin ay pangangalo niya kapag nalaman ng iba. Parusang kamatayan ito. Pakangalo niya. Tapos ka nang matulog, ayaw mo nang umamin. Hindi. Baiyo, may sasabihin ako sa iyo. Ako pala ang reyna. Ikaw ang reyna. Pasensya na Baiyo, hindi ko sinasadya na itago ito sa iyo. Handa na akong tumakas mula sa palasyo. Kapag nakapag-ugat na ako sa labas, pananagutan kita. Siya pala ang babaeng nagplano para mapilitan akong gawing reyna. Akala ko iba siya sa iba. Ang mahal na reyna ay dakila at mahalaga. Ang pakikipag-ugnayan kay Baiyo ng lihim ay hindi nararapat. Mula ngayon, huwag na tayong magkita. Ano ba ang nangyayari? Bakit siya galit pa rin?
Tao Hua. Maganda ng tinta. Opo, mahal na Reyna. Gusto kong magpapayat. Ha 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 ha. Gusto kong pumayat. Mahal na hari, ang ulam na ito ay mula pa kay Tao Hua. Ipinadala sa kusina ng palasyo. Pasensya na, huwag kang malungkot. Ako mula sa Lingning Palace, ako si Hehua. Kung hindi tayo mabubuhay ng malaya at ayon sa puso. Ano ang pinagkaiba natin sa patay na naglalakad? Maikli ang buhay. Kalahati ay lungkot, kalahati ay saya. Kahit 2 gabi pa lang tayong magkakilala. Ngunit taos puso kong hinahangad na masaya ka araw-araw. Napakaganda ninyo, mahal na Reyna. Tao Hua, ang mga sangkap na ipinabili ko. Handa na ba ang lahat? Mahal na Reyna, bakit napakarami ang inihahanda ninyo? Masisira kung matagal nang nakaimbak. Malapit na ang ating pagkakataong yumaman. Mahal na Reyna, kayo ba ay? Gusto kong magbenta ng pagkain pangpapayat, kumita ng puhunan para magtayo ng restaurant sa labas ng palasyo. Ang pinakamalaking problema ng mga babae sa harem ay kung paano panatilihin ang kanilang pangangatawan. Bagamat gusto kong pumayat, hindi dapat masira ang aking tiyan at pali, at mapinsala ang katawan. Ngunit nais ko ring mag-enjoy sa kasiyahan ng masarap na pagkain. Marami ang serving, ngunit kung hindi kayang kainin, ibabalik ko rin ito. Ang Reyna ay pumayat dahil dito. Ulat sa mahal na Reyna. Nakita ko mismo, pumalag siya ng halos 1 tao. At ang aking matagumpay na pagpapapayat ang pinakamahusay na katalastas para sa atin. Huwag kayong magsiksikan, pumila ng maayos. Limitado sa 10 bawat araw, magpabook 1 araw bago. Unang dumating, unang masisilbihan. Mahal na Reyna, ito ay binili ko sa ibang mga babae sa palasyo sa mataas na halaga. Hindi ito malalaman na matabang babaeng iyon. Ang mga ito lang, 1 kahon ay nagkakahalaga ng 10 tael na pila. Ang matabang babaeng iyon, naglilimita pa ng benta sa ibang mga palasyo. Dagdag ang bayad para makabili. Ang mga sangkap na ito ay mukhang ordinaryo lamang. Ngunit napakasarap ng lasa. Hindi ko alam saan niya nakuha ang resep. Napakasarap ng lasa. Kaya't dagdagan natin ng kaunting sangkap. Huwag sayangin, ayusin at ipakain sa aso. At Tao Hua, nahuli ako. Ang pagkain ngayon, itinabi ko para sa iyo. Salamat at Tao Hua. Nga pala, pinapabili ako ng aking amo ng 1 buwang pagkain. Ang hirap kasi mag-agawan ng numero. Baka labag ito sa patakaran. Ganito na lang. Pag-uwi ko, kakausapin ko ang aking amo. Kung papayag siya, tiyak na alagaan kita. Salamat, Ed. Nandito ka pa rin sa malas na lugar na ito. Hindi ka ba natakot na madamay ang iyong mahal na Reyna? At Tao Hua, alis na ako. Ang pagkain ngayon, huwag na para sa aking amo. Saan galing ang asong ito? Kung kani-kanino kumakagat, nakakatawa talaga. Yung nasa loob ng bahay. Akala mo kung sino. Sasabihin ko sa iyo, ang harem na ito. Sa amin ang magiging pag-aari. Kung matalino kayo, dapat magpakumbaba at huwag magplano ng masama.
Ayon sa aming mahal na Rina, ang mga nasa harem, dapat maging matipid. Kayong dalawa, tulungan ninyong kumain si Tao Hua. Bitawan ninyo ako. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan. Huwag kang gagalaw. Ikaw na hamak na babae, nangangagat ka pa. Hindi ka papatawarin ng aking Rina. Hayop ka. Matigas pa ang ulo mo. Mukhang kailangan kitang pakainin ng nakadapa. Nakakulitan na ako ng 2,000 tayo. Kapag umabot na sa 5,000, tatalo na kami ni Tao Hua. Tao Hua, ayos ka lang ba? Naghirap ka. Sino ang nang-api sa iyo? Sisiguraduhin kong doble ang bayad niya. Ikaw na naman, masamang babae. Sino ka? Ako ang ate ni Tao Hua. At ang maghahatid sa iyo sa kamatayan. Ikaw, isa kang alila mula sa malamig na palasyo. Hinampas mo ako. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Sugurin ninyo siya. Sino ang maglalakas loob? Kung makita kitang nang aapi kay Tao Hua, tiyak. Na wala nang matitira sa iyo. Umalis ka. Ikaw, Umalis? hindi ka papatawarin ng aming Rina. Maghintay ka. Umalis na tayo. Mahal na Rina, kasalanan ko. Nahila ko kayo sa problema. Tangang bata, pamilya kita. Sa pagitan ng pamilya, walang sinuman ang nahihila sa problema. Mahal na Rina, yung matabang babae, hindi ko alam kung saan. Nakuha ang babaeng iyon, baka sa hinaharap. Mang-akit sa emperador. Ano ang iyakan? Nakakairita, sumasaki ang ulo ko. Manggagaya ka ba? Hayaan mo akong personal na harapin ito. Bakit ako laging inaanto? Tamad na tamad ako. Ito ang maliit na yan. Siya ang nanakit sa akin. Mukhang hindi ka pa natuto sa paghampas. Huwag mo kaming guluhin, ang aming Rina. Iyon ba ang matabang babae? Walang galang sa Rina, dapat paluin. Reyna, ipagtanggol niyo po ako. Paano mo mapapatunayang siya ang Reyna? Bakit ko kailangang patunayan sa'yo, isang maliit na konsorte? Kahit lang pumasok ng walang pahintulot, pinahintulutan mo pa ang iyong alipin na manakit. Gusto mo ring mapalo? Isang inabandonang konsorte mula sa malamig na palasyo, nag-aangking Reyna. Hindi ka ba nahihiya sa mga tauhan? Hindi gusto ng emperador ang dating itsura ko, pero hindi niya ako inalis. At hulaan mo sa ganda at talino ko ngayon. May puwang ka pa ba? Umalis ka na kasama ng aso mo sa aking teritoryo. Kung hindi, papatayin din kita. Inilagay ng emperador ang Reyna sa malayong malamig na palasyo para mabuhay ng tahimik. Ang walang alam na alipin na ito, nagtinda pa rito. Ipag-utos, higpitan ang seguridad ng malamig na palasyo. Huwag nang hayaan. Makitang muli ang mga maliit na negosyante, mga hamak na bagay. Reyna, ang pag-alis ng walang pahintulot ay mabigat na kasalanan. Pag-isipan niyo. Halos kompleto na ang pera natin. Kung hindi tayo tatakbo ngayon, hihintayin ba nating salakayin tayo ng babaeng yun? Tao Hua, maghintay ka. Sisiguraduhin kong mabubusog at masasaya tayo. Reyna, Bayu, bakit ka nandito? Sino ka? Hindi niya ako nakilala. Narinig ko kay Tao Hua, may gusto ka sa Reyna.
Pero mataba at pangit siya, paano siya bagay? Sa isang gwapong binata tulad mo, gusto mo bang maging kasintahan ko? Ang Reyna ay matalino at marangal. Hindi mauunawaan ng mababaw mong tao. Kung hinahangaan mo siya, bakit nandito siya sa harap mo? At hindi mo siya nakilala? Ikaw si Hehua. Reyna, Ang pagkain na ipinadala ko kay Tao Hua sa kusina ng palasyo. Kinuha ng iyong kasamahan. Kinuha ng isa pang maliit na eunuko. Pagkatapos gamitin, ibabalik ang lalagyan. Naririnig mo ba ang paghingi ko ng tawad? Narating ba sa'yo? Naku. Hindi ba't lalabas tayo ng palasyo? Bakit nagkaganyan? ano tawag sa pagkain na ito? Unang beses ko lang ito makita. Ito ay hotpot. Hotpot. Noong bata pa ako, paborito ko ang taglamig. Kumakain ng hotpot kasama ng pamilya, nagkakasama-sama. Mainit-init, ito ang pakiramdam ng tahanan. Hehua. Mahal na Reyna. Pwede mo akong tawaging Kinger. Ganyan ang tawag sa akin ng pamilya ko. Kinger. Itinuturing mo ba talaga akong kapamilya? Siyempre naman. Ikaw at si Tao Hua, pareho kayong pamilya ko. Hanggat may pagkain ako, hindi kayo magugutom. Kapag nakalabas na ako ng palasyo, magbubukas ako ng malaking restaurant. Ikaw at si Tao Hua, wala kayong gagawin araw-araw. Kakain lang ng masasarap at magbibilang ng pera. Kainin mo na ang karne habang mainit bago lumamig. Kinger, huwag kang basta-basta lalabas ng palasyo. Bibigyan kita ng paliwanag. Siyam na raan, 71. Mahal na Reyna, ano ang nangyari? Ayos lang. Siguro sobra-sobra na ang pagpapapayat ko. Kukuha po ako ng manggagamot para sa inyo. Huwag. Maliit na bagay lang, huwag nang manggagamot. Mahal na Reyna. Maligayang bati, mahal na Reyna. Buntis po kayo. Ano? Buntis? Manggagamot, pakiusap huwag sabihin sa emperador. Ako, gusto kong sorpresahin siya. Talagang sorpresa. Nagloko ako sa emperador. Sana hindi ito kumalat. Ano? Ang maliit na kaibigan sa malamig na palasyo, nagdadalang tao pala. Hindi po ako nagsasabi ng walang basehan. Ang mahal na Reyna ay 3 buwan ng buntis. Salamat, mahal na Reyna. Mabuti. Hindi pala makapagbigil yang maliit na kaibigan, nangahas pang magtaksil. Sige, ihanda ang karwahe patungong malamig na palasyo. Opo, Paumanhin, mahal na Reyna. Kasalanan mo yan, ang kuripot mo kasi. Ang balita, syempre sa mas mataas ang presyo mapupunta. mahal na Reyna. Dumating si Consorting Yi. Ano naman? Kakainin ba niya ako? Mahal na Reyna, mukhang galit na galit siya. Siguro dapat tayo. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa kanya. Oy. Reyna, saan ka pupunta? Kailangan ko bang mag-ulat sa'yo kung saan ako pupunta? May dalang kayamanan ang tiyan mo. Kaya pala nagmamadaling tumakas ang Reyna. Sabihin mo, sino ang kabi? Anong kabit? Anong kayamanan? Hindi ko talaga maintindihan. Ano ang sinasabi mo?
Nahuhuli ka na, matigas pa ang bibig mo. Mga tauhan. Opo, Reyna. Reyna. Tao Hua, bitawan niyo ako. Paglingkuran ng maayos. Ano ba talaga ang gusto mo? Bitawan mo ako. Nagdalang tao ka ng walang asawa. Nagdulot ng kalaswaan sa harem. Ako lang ang tumatayong. Tagapag-alis na masasamang tao. Dakpin. Sabihin mo, kanino talaga ang sanggol sa tiyan mo? Anong sanggol? Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Ayaw mo pa ring magsalita. Sage. Titingnan ko kung hanggang kailan ka matitigas ang ulo. Tuloy. Reyna. Su King Juan. Tinalikuran ka na ng maliit mong alila. Hinahamon mo ako. Ako ang Reyna. Ano nang hindi ko kayang gawin, kahit ang buong harem na ito ay sakop ng aking kapangyarihan. Ngayon, ikaw, isang itinakwil na reyna mula sa malamig na palasyo. Hindi karapat-dapat ang kahabagan. Mga tauhan, patayin sa pamamagitan ng paghampas. Hampasin niyo. Ibalik mo sa akin. Ito ang personal na jet pendant ng emperador. Ang sanggol sa kanyang tiyan. Hindi kaya ng emperador. Impossible. Paano magkakaroon ang emperador ng pakikipagtalik sa maliit na ito? Sabihin mo, saan galing ang jet pendant na ito? Wala kang pakialam. Ibalik mo agad sa akin. Mabuti ka, Su King Juan. Hindi lang ng angkas ng tao. Nagnakaw ka pa ng jet pendant. Ngayon, kahit dumating ang emperador ng langit, hindi kanya maliligtas. Ipagpatuloy ang paghampas. Emperador. Ipagpaumanhin po, Emperador, iligtas niyo ang Reyna. Ang aming Reyna ay papatayin ni Consorte Nyi. Iligtas niyo po ang Reyna. Sino yan sa labas? Emperador, yung alila po ng Reyna. Ang Reyna. Pasukin agad. Pasok. Emperador, papatayin po ni Consorte Nyi ang aming Reyna. Mabilis ka na, iligtas mo siya. Pumunta tayo sa Cold Palace. Si Bayu pala ang Emperador. Kung hindi siya magsasabi, diretso na lang tayo. Dito na lang siya patayin. Baka maloko pa ng ganda niya ang emperador. Akala ko wala kang puso. Kung ayaw mong umamin, huwag kang magalit. Tara. Patayin na ang babaeng ito. Mahal na Reyna. Nandyan na ang emperador. Mga tanga ba kayong lahat? Bakit hindi nyo pa siya hinila at pinatay? Mabuhay ang emperador. Nasaan si Reyna Yazian? Reyna. Tinawag niyang Reyna ang babae. Emperador, kakadating ko lang. Paano ko malalaman? Tatanungin kita ulit na saan ang Reyna. Emperador, kahit paano mo ako tanungin, hindi ko talaga alam. Impossible, andito lang siya. Kanina pa. Tanga, hindi mo nga maalagaan ang amo mo. Nang akusa ka pa. Emperador, maniniwala ka sa isang katulong. Kesa sa akin, nagsisinungaling siya. Mahal na Reyna. Hawak-hawak niya ang jed ng amo ko. Nandadaya ka sa Emperador. Emperador, hindi ako. Nahanap ko lang ito. Yazian, panloloko sa Emperador ay mabigat na kasalanan. Huwag kang magalit. Sabihin mo, nasaan talaga si Su King Juan? Emperador, wala doon. Daga lang talaga doon.
Suking Juan, bakit ganyan kalala ang sugat mo? Beyu, tumakbo ka na. Juan. Tumakbo ka na. Suking Juan. Tawagin ang doktor. Opo. Utos, ang konsorte ay nagkasala, bawas sahod ng 3 taon. Nagkasala. Reyna siya, konsorte ka lang. Babawasan lang kita ng sahod dahil matagal ka nang nandito. Hindi, Emperador. Buntis ang Reyna. Buntis siya ng anak ko. Ginawa ko lahat para hanapin ang kalaguyo mo. Para sa'yo lang lahat ito. Huwag na. Ang kalaguyo na sinasabi mo, ako yon. Kumusta na? Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari, ligtas po ang sanggol. Sino ang nagtatanong tungkol sa sanggol? Ang tinatanong ko ay ang Reyna. Mahal na Rina, malubha po ang kanyang mga sugat, delikado po ang kalagayan, ngunit Ngunit ano? ang mahal na Rina ay may basbas ng kapalaran ng Maharlika. Sa ngayon ay ligtas na siya, kailangan lang magpahinga ng kaunti. Magrereseta ako ng ilang gamot para inumin ng mahal na Rina. Sa loob ng kalahating buwan, gagaling na siya. Ano para sa inyo? Salamat po, mahal na hari. Kinder, Ikaw ang emperador. Masaya ba sa iyo ang pagluloko sa akin? Naglaro ka ng eunuch na nanliligaw sa Reyna? Isang palabas ng kaguluhan sa harem? noong mga nakaraang araw, pumunta ako sa Cold Palace para hanapin ka. Upang aminin ang lahat sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na si Yezian ay nauna sa akin. Paumanhin, huli na ako. Nahirapan ako sa Cold Palace. Inapi at pinagtawanan. Ngunit ikaw ay walang pakialam. Alam mo ang aking tunay na pagkatao, ngunit hindi mo inamin. Dinaya mo ako para makipagtalik sa iyo. At ngayon, magaan ang iyong salita, huli na. Tama nga ang aking pagsisisi sa iyo. Ikaw ay isang walang puso, walang damdamin na emperador. Tanggalan mo na ako ng titulo bilang reyna. Palayasin mo ako palayo sa palasyo. Simula ngayon. Tapos na tayo. Hindi ka maintindihan. Suking Juan, ikaw ngayon ang aking reyna. At nagdadalang tao ka na ng aking anak, hindi kita pababayaan. Ngunit huwag mong isiping makatakas ka sa palasyo. Consort. Sinasabi mo bang may sadyang nanlalansi sa emperador? Opo, nais ko lang po sana. Bigyan ng babala ang maliit na yon. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mahal na hari ay hindi na nag-alala sa aming dating relasyon. Tiya, ako po ay tao ninyo. Kailangan ninyo po akong tulungan. Maaari kitang tulungan. Ngunit hindi kita matutulungan para saktan ang sanggol. Iya, hindi ko po naiintindihan ang ibig ninyong sabihin. Kung hindi mo naiintindihan, pag-isipan mo ng mabuti. Yezian, tandaan mo, tinutulungan kita. Hindi lamang dahil sa dugo, kundi dahil ang dakilang Zhao ay nangangailangan ng isang babaeng may dangal at kakayahan upang magbigay ng supling sa emperador. Kung hindi mo ito magagawa, huwag mong sisihin ang iyong tiya kung hindi na niya pansinin ang relasyon ng pamilya. Tiya. Suking Juan, wala kang ibang pinagmamalaki kundi ang pagbubuntis mo sa anak ng emperador. Sinusuportahan ka ng emperatrice at ng emperador. Titignan natin, kapag wala na yang anak sa tiyan, kung susuportahan ka pa nila. Hindi lang ako nakatakas, nadagdagan pa ng isang bata. Ang hirap talaga ng buhay ko. Ang mahal na Rina, nasa palasyo na po tayo ng Rina. Wala nang mang-api sa atin. At buntis po kayo ngayon. Dapat magpahinga at mag-alaga ng bata.
Hindi ba mas magandang masyahan sa kayamanan at karangyaan? Hangal na tao Hua sa loob ng malalim na palasyong ito. Puro intriga at kasamaan ang nangyayari. Walang makakaiwas sa tunay na panganib. Hindi ko gusto ang karangyaang parang kulungan ng ibon. Ngunit ang emperador, nang inaapi ka ni Concubine, nakita kong galit na galit talaga siya. Sa palagay ko, sa puso niya, tunay siyang may nararamdaman para sa iyo. Siya ay isang ganap na manloloko. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Xuking Huan ngayon. Emperador, gusto po ba ninyong ipaalam ko? Lumabas ang Rina upang tanggapin ang pagdating ninyo? Hindi ako papasok. Napala, ang maliit na katulong sa palasyo ng Reyna. Ano ang sabi? Sabi ni Tao Hua, maganda na po ang pangangatawan ng Rina nitong mga nakaraang araw. Kumakain at natutulog ng maayos. Mukhang maayos ang kanyang pag-isip. Emperador, kamakailan ay may mga palatandaan ng pagbabalik ng inyong pagkawala ng gana sa pagkain. Dati, tanging ang Rina lamang ang nakakapagpagaling ng inyong matinding sakit. Para sa kapakanan ng mga mamamayan, kailangan ninyong pangalagaan ang inyong katawan, Emperador. Tama ka. Ito ay para sa kapakanan ng imperyo ng Dazhou. Tayo na. Masarap ba? Mm. Ang maganda sa palasyo ng Reyna, kapag gusto ng merienda, hindi na kailangang magtago at pumunta sa kusina ng palasyo. Mm. Dahan-dahan lang sa pagkain. Araw-araw kitang lulutuan ng masarap. Mm. Hindi ko alam kung nawala na ba ang galit niya. Ngunit mabait siya sa likas na katangian. Mabuti siya sa mga tauhan, marahil. Hindi rin siya magtatagal na tanggihan ako. Bakit ka nandito? Ano? Ang iyong palasyo, hindi ako makakapasok. Halatang nagugutom ka lang na akit ng amoy. Hindi ninyo alam, mahal na Rina, araw-araw ay nag-aalala ang emperador sa mga gawain ng estado. 3 araw nang hindi kumakain, kung ganoon pa rin. Mawawasak ang katawan ko. Wala akong pakialam. Ano ang sinabi mo? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung 3 araw kang hindi kumain. O 10 araw, wala iyon sa akin. Xuking Huan, binigyan na kita ng pagkakataon, huwag kang magpakamatigas. Ano naman kung matigas ang ulo? Kung ayaw mo, ipatapon mo na lang ulit ako sa Cold Palace, sanay na ako dyan. Kung hindi, patayin mo na lang ako. Marami naman sa palasyong ito. Ang gustong mawala ako. Ay, hindi pala, may dinadala akong anak mo. Kahit parusahan mo ako, maghintay ka muna pagkapanganak. Xuking Huan, Your Majesty. Mahal na Rina, kunay na nag-aalala ang emperador sa inyo. Ngunit siya pa rin ang emperador. May mga bagay na hindi niya masabi. Mas nababahala siya kaysa kaninuman nang nasaktan kayo. At wala itong kinalaman sa sanggol sa sinapupunan ninyo. Naiinitan na talaga ako ng ulo. Kumusta na? Nakahanda na ba ang ating mga tao? Walang kakayahan ang inyong alipin, mahal na Rina. Sa palasyo ninyo, mga personal na gwardiya ng emperador ang nagbabantay. Mahigpit ang seguridad. Kahit isang tao lang ang ipasok. Mahirap na, kahit langaw ay hindi makakapasok. Mga walang kwenta. Lahat walang kwenta. Mahal na Rina, pakiramdaman ninyo. Mukhang determinado talaga ngayon ang emperador na protektahan ang munting mahal at ang sanggol nito. Habang mas ganoon sila, lalong hindi ko dapat pabayaang manatili ang sanggol na yon. Sige, mahal na Rina, kung hindi makapasok ang tao, paano naman ang bagay? Siguro naman makakapasok ang bagay. Maaring mangyari. Mahal na Rina, sabi ng emperador, sasamahan kayong magtanghalian. Tingnan ninyo, ang dami niyang dinalang masasarap. Hindi niya alam ang gusto kong kainin, tapos sabi niya mahal niya ako. Tingnan mo itong pork knuckle, pati braised pork belly ang dala. Paano ko kakainin ito?
Pwede ang gulay. Halika, dalhin mo rito ang gulay. Sabihin mo sa akin, sino ang nagluto nito? Mahal na Rina, ang mga pagkaing dumarating sa inyo mula sa palasyo ay gawa ng mga kusinero ng Imperial Kitchen. Ganito lang ang kaya ng Imperial Kitchen. Tingnan mo ang dahon, lantana. Halika, tikman mo, huwag mo sabihin masyado akong maarte. Alipin, hindi na kailangan tikman ng alipin. Bakit ka tumatakbo? Nakikipag-ugnayan ang alipin sa emperador. Nagkamali ang alipin kanina. Patawarin ninyo ang alipin. Pagtangka sa buhay ng reyna, karapat-dapat sa kamatayan. Dinala siya. Ilahin siya at pahirapan ng husto. Opo. Ito ang brutal na buhay sa harem. Kapag namatay si Lan, wala nang ebidensya. Kinger, hindi mo kinain ang mga pagkain na ibinigay ko, di ba? Sino ba ang may ganitong lakas ng loob, naglakas loob na maglagay ng lason? Sa pagkain na ibinigay ko. Huwag kang magkunwaring inosente kahit sa isip mo lang. Alam nating lahat na si Ezian ang may sala. Sige na, dahil sa utang na loob, hindi ko na ito pag-uusapan. Kahit walang lason, ang pagkain na iyon ay hindi naman talaga para kainin. Mukhang ang pag-aalala ko sa iyo ay kalabisan. Mas madalas pa ang dila mo kaysa sa lason. Ang iyong kusina ng emperador ay dapat talagang ayusin. Kung magpapatuloy ito, mawawalan na ako ng gana kumain. Ayos ka lang ba? Dahil iniligtas mo ako, lulutuan kita ng pansit. Ang mga sangkap sa maliit na kusina ay talagang kulang. Nakakaapekto sa pagluluto ko. Kung sana, makapunta ako sa kusina ng emperador. Pero ang kusina ng emperador ay isang mahigpit na lugar sa palasyo. Hindi tayo pwedeng basta pumasok at lumabas. Emperador. Ang pinuno ng isang bansa ang paraan ng pagkain. Ay parang bata. Masarap ba, Emperador? Masarap. Emperador. Ano ang nangyari, Kinger? Pwede mo bang bigyan ang iyong asawa ng isang maliit na kahilingan? Sabihin mo kung ano ang gusto mo, ipagkakaloob ko. Talaga? Gusto ko lang magluto sa kusina ng emperador. Maraming sangkap doon na wala sa maliit na kusina. Yun lang. Siyempre, walang problema. Pero kailangan mo ring pakakuan ako. Ano iyon? Araw-araw kang magluluto ng isang putahe at hindi dapat paulit-ulit. Madali lang iyan. Emperador, tunay kang mabuti at banal na pinuno. Isang magaling na emperador sa kasaysayan. Pero Kinger, may isa rin akong bagay na sasabihin sa'yo. Kahit kinain ko ang iyong niluto, hindi ibig sabihin. Hindi na ako galit sa'yo. May sakit ka ba? Mabuti ang loob ko na magluto para sa iyo. Hindi na ako nagreklamo, ikaw pa ang may karapatan. Huwag mong isipin na dahil kinain mo ang aking luto, mapapatawad na kita. Ganito talaga ang sitwasyon. Ikaw ang reyna ng isang bansa. Paano mo araw-araw nasasabi ang pagpapawalang bisa at paghihiwalay? Ikaw ang unang natapon sa akin sa malamig na palasyo. Kapag maganda ang pakiramdam mo, mabait ka sa akin. Kapag sama ang pakiramdam mo, hinalayas mo ako. Bakit dapat may isang ibon? Na ikinulong mo sa hula? Suking Juan, ikaw. Hindi kita papansinin. Mahal na Rina, kitang-kita naman na nagmamalasakit kayo sa emperador. Bakit lagi niyo siyang inaasar? Siya ang unang nagpakita ng katigasan ng ulo. Sino bang nagmamalasakit sa kanya? Natatakot lang ako na baka mamatay siya sa gutom at isama ako sa libing. Unang beses kong pumunta sa kusina ng emperador sa umaga. Ang saya-saya pala dito. Mahal na Rina, ang daming masasarap na pagkain. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito, karaming masasalap na pagkain. Sariwa pa ang mga sangkap. Paano kaya ito niluluto ng mga tao sa kusina ng emperador? Paano nila nagagawang gawing di nakakabusog ang bawat putahe?
Mahal na ginuginang, ano po ang pakay ninyo dito sa kusina ng emperador? Magandang araw, punong kusinero. Ang aking mahal na rinang si Rina ang kasama ko. Pumunta siya rito para magluto ng isang putahe. Ah, ang Rina pala ang dumating. Ayong mga batang kusinero. Igil muna kayo sa ginagawa ninyo. Ang pinakamahalaga sa palasyo. Ang Rina mismo ay personal na magluluto dito. Mahal na Rina, ano po ang nangyayari? Natatakot po ako. Huwag kang matakot. Punong kusinerong Wang, hindi ko alam kung kailan kita nasaktan. Ano pong sinasabi ninyo? Kayo po ang mataas na pinuno. Ako po ay isang tagapaglingkod lamang. Paano ninyo ako masasaktan? Dapat nga po akong magpasalamat na hindi ninyo ako pinatay. Kung gayon, umuso po kayo. Magluluto ako. Narinig ninyo ba? Ang Rina ay magluluto. Mga walang malay. Bilis, umusog kayo. Punong kusinero, ganito ba ang pakikitungo ninyo sa Rina? Hindi ba kayo natatakot na magalit siya? Magalit siya? Ang Rina, wala siyang kwenta. Sa palasyo, ang konsorte ang tunay na pinuno. Ang iba, basura lang. Sa mga nakaraang araw, araw-araw kong pinag-aaralan ang menu ng pamilyang imperial. Ngayon, matagumpay na ito. Sige, ihanda ang aking sasakyan. Pupunta tayo sa kusina ng emperador. Opo. Ang Rina ay alis na. Nakikipagkita ako sa konsorte. Mabuhay ng matagal ang konsorte. Yizian, ano ang ginagawa mo rito? Nakakainis. Suking Juan, bakit ka nandito? Ang lakas ng loob mong tawagin ako sa pangalan. Ako ang Rina. Ikaw ay isang konsorte. Hindi mo ba alam kung sino ang mas mataas? Walang galang. Ano ang ibig mong sabihin? Tao Hua. Ipakita mabuti sa kanya. Opo, naiintindihan ko. Dapat sabihin ng konsorte. Ang iyong abang konsorteng si nakikipagkita sa Rina. Mabuhay ng matagal ang Rina. Paano? Hindi mo pa rin maintindihan? Narito ang emperador. Mabuhay ang emperador. Anong oras na ba ito? Bakit hindi pa handa ang tanghalian ko? Natatakot akong walang makain, kaya't ako mismo ang pumunta rito. Suking Juan, ipinangako mo sa akin na magluluto ka. Totoo pa ba yon? Nagluluto na ako. Bakit wala kang pasensya? Wala ba talaga? Naalala ko pa kung paano ka nakikalat sa emperador gamit ang iyong kasanayan sa pagluluto. Ang cute-cute mo naman, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na matatalo ako sa iyo. Sige. Narito po ako. Nakita mo ba ang mga ulam ng cute na yon? Hanapin mo ang mga sangkap niya. Bigyan mo ako ng bawat isa. Gagayahin ko ang kanyang paraan. Hindi ako naniniwala. Kung makakain siya ng luto niya, bakit ako hindi? Opo, mahal na Rina. Yizian, ang takot mo naman. Talakalan, matagal na akong nag-aral sa isang master chef. Bakit ako matatakot sa simpleng apoy na ito? Bakit mo ako tinititigan? Ang aking Reyna, talagang iba ka. Bakit ka nakatayo? Halika na at punasan mo ang pawis ko. Sabaw lang ito, pero ang mga sangkap mo, hilaw pa lahat. Paano kakainin ng emperador? Akala mo ba, baboy ang pinapakain mo? Ininsulto mo ang emperador bilang baboy, malaking kasalanan ito. Emperador, tinawag kanyang baboy. Emperador, hindi yon ang ibig kong sabihin. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Tao Hua, ilagay mo ang mga sangkap sa lalagyan. Dalhin mo lahat sa palasyo. Ginagaya mo lang siya, naiintindihan mo ba? Emperador, mauuna na ako. Kung gusto mong kumain, pumunta ka sa palasyo, kita na lang. Emperador, Ano? Hindi mo ba talaga gusto na inumin ko itong tubig panghugas ng kawali? hindi na maaring inumin ang sabaw na ito, ngunit mabuti na lang. Nakahanda na ako ng isang putahe. Fululingsi, subukan mo po. Iba ito, ang putaheng ito ay gawa sa laman ng usa, lotus flower,
at sariwang lingsi. Masarap ito, subukan mo po, Emperador. Mahal na konsorte niya. Hindi ka magaling sa pagluluto, payo ko sa'yo. Huwag mo nang subukan, mas mabuting sumuko ka na. At ang mga tao sa kusina ng emperador, hindi magagaling magluto mula ngayon. Paalisin mo sila sa palasyo. Mahal na ina, ito ang buwanang alokasyon sa loob ng palasyo. Pakitingnan po. Ano ang problema? Nakaraang buwan, may 20 pusnaw sa aking palasyo. Bakit ngayong buwan, 10 na lang ang natira? Ikaw na alila, ayaw mong magtrabaho ng tapat. Kahit ang alokasyon ng mahal na konsorte, hindi mo pinapansin. Pakitingnan po ng mahal na ina, tinanong ko ang mga tao sa Internal Affairs Bureau, ngunit, sinabi nila na ang screw na ito ay hindi maaring ibigay sa iyo nag-isa. Kailangan munang hatiin ang kalahati kay Rina, at ang natitira. Ayos. Kaya pala ang ginagamit ko, ay ang tira-tira ni Tsuking Juan. Umalis ka na. Opo, mahal na ina. Ang maliit at magandang Tsuking Juan ay walang iba kundi umaasa lamang sa dragon seed sa kanyang tiyan. Kaya niya ako napangungunahan. Sige. Maghanda ka ulit ng gamot na pampatulog na hinalo sa alak noong nakaraan. Kailangan pa bang maghanda? Nagamit na ang gamot na yun noong nakaraan. Natatakot akong malaman ng emperador. Ano ba ang alam mo? Dahil nga nagamit na ang gamot na yun. At naging epektibo, kaya gusto kong gamitin ulit. Kung si Tsuking Juan ay nakakuha ng pabor gamit ang gamot na ito, ako rin ay kaya. Opo, mahal na ina. Ako na po ang bahala. Ayaw kumain na emperador ng mga lutong ko, di ba? Mabuti. Kaya ang gamot na ito ay ihalo ko sa mga lutuin ni Tsuking Juan. Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay ako. Liu, ang kusinero ng palasyo. Binibining Tao Hua, narito na po kayo. Handa na ba ang lahat ng sangkap na kailangan ni Rina? Ang lahat ng kailangan ng mahal na Rina ay narito na. Ito ang karagdagan. Kailangan ng ilang sangkap. Sedge, binibining Tao Hua, sumama po kayo sa akin para makuha. Tapos na ang lahat. Matagal na naninirahan ang emperador sa malalim na palasyo. Tiyak na hindi pa siya nakakain ng lutong skewers. Muli kang may natatanging ideya ngayon, Reyna. Mabango, napakabango. Hinger, lagi kang nagbibigay sa akin ng sorpresa. Emperador, napakahusay ko ng maglingkod, di ba? Pwedeng bigyan mo ako ng gantimpala? Ano ang gusto mong gantimpala mula sa akin? Tsuking Juan, hihingi kaya siya ng pagmamahal mula sa akin? Hinger, naninigas ba ang kamay mo? Anong naninigas? Gusto ko ng pera, pera. Yun pala ang gusto niya, pera. Xiao Gizi. Bigyan ng Reyna ng 1,000 tile. 1,000 tael lang. Ginto. Opo. Ibigay sa mahal na Rina 1,000 tael na ginto. Nanalo na. Ginto ito. Paglabas ko sa palasyo, may puhunan na ako para magnegosyo. Ginto ko. Sa presyo ngayon, 1,000 bawat gramo, bilyonaryo na ako nito. Gusto pa rin pala niyang tumakas. Umalis na naman. Nagalit na naman. May regla ka ba? Ano yung regla? Bata ka pa, hindi mo maintindihan. Bakit biglang sobrang init? Pamilyar ang pakiramdam na ito. Ang init ngayon. Sarado ba ang bintana? Buksan mo ang bintana. Ano ito? Bakit biglang mainit ang katawan ko? Parang hindi dahil sa panahon. Parang katulad ng pakiramdam noong araw na yon.
Consorti. Ikaw. Bakit ka nandito? Ano pa ang gagawin ng isang lalaki at babayang nag-iisa? Narito ako para maglingkod sa inyo. Kaya pala. Ikaw pala ang naglalagay ng gamot sa akin ng paulit-ulit. Huwag ninyo akong pagbintangan, Emperador. Ang Rina ang nagbigay sa inyo ng gamot. Narito ako para maging lunas ninyo. Huwag kang magdahilan. Ako nga ang gumawa noong araw na yon. Pero, gusto ko lang naman sanang alagaan ninyo ako. Ano ang mali doon? Ikaw. Walang hiya. Hayaan ninyo akong maglingkod sa inyo, Emperador. Konsorte, may tama ka ba? Gagawin mo ang ganitong karumalduman na bagay? Suking Juan, bakit nandito ka na naman? Bakit mo palaging sinisira ang mga plano ko? Ako, sinisira ko ang plano mo. Ikaw ang may masamang balak. At gusto mo pa akong idamay. Emperador, Tumahimik ka. Mga gwardiya, ilabas ninyo si Consorte. huwag, Emperador. Emperador, paano ninyo ako pasasalamatan sa pagligtas sa inyo? Gagantimpalaan kita. Mamayang gabi, ikaw ang maglilingkod sa akin. Suking Juan, ano ang ibinigay mo sa akin? Lunas ito na hiningi ko sa magagamot. Uminom na ako ng isa. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng isang sandali, mawawala na ang bisa ng gamot. Suking Juan, huwag kang umalis. Naimiss kita. Suking Juan, ang tapang mo. Ginawa ko lang ito para sa kalinisan ninyo. Tingnan ninyo. Nawala na ba ang libog ninyo? Mabuti, Suking Juan. Ang galing mo talaga. Salamat sa papuri, mahal na hari. Sa totoo lang, sa tingin ko ay talagang matalino rin ako. Sa madaling salita, ang mahalaga ay maganda ang resulta, hindi ba? Kahit hindi ninyo ako gantimpalaan, mahal na hari, pwede nang ituring na nagkansela ang mabuti at masamang nagawa ko. Hindi pwedeng ganoon. Dapat gantimpalaan ang dapat gantimpalaan at parusahan ang dapat parusahan. Walang makakatakas. Salamat, mahal na hari. Sa kapangyarihan ng langit, ang kautusan ng emperador, ang konsorteng imperial na si Ye, dahil sa kawalan ng mabuting asal, at taglabag sa mga patakaran ng palasyo, ay ibababa sa ranggo ng Zhaoyi. Ito ang kautusan. Konsorteng imperial, hindi, Zhaoyi, tanggapin ninyo ang kautusan. Suking Juan, ikaw talaga, ang cute-cute mo. Talagang papahirapan ko siya ng... Mahal na hari, dumating na ang mga sugo mula sa hilagang disyerto sa kabisera. At nagdala sila ng isang liham para sa inyo, mahal na hari. Ang kapal ng mukha ng hilagang disyerto. Talagang wala silang paggalang. Nagmamalaki sila na gagamit ng mga lutuin ng dakilang zoo upang talunin ang mga zoo. Mabuti. Sabihin mo sa kanila na pinagkakaloob ko ang aking kusina ng emperador para gamitin nila. Huwag natin hayaang sabihin ng mga hamak mula sa hilagang disyerto. Nainapi ko sila. Mahal na Rina, bumalik na ako mula sa paghahanap ng sismis. Balita ko, kamakailan ay may mga sugo mula sa hilagang disyerto na dumating. Mga sugo mula sa hilagang disyerto. Sabi nila, hahamunin nila ang kasanayan sa pagluluto ng ating makapangyarihang imperyo. Ganoon ba? Talagang nga, balita ko, kasalukuyang tinatawag na mahal na hari. Ang mga kusinero mula sa kusina ng emperador upang pag-usapan ang paraan para harapin ang hamon. Yung mga kusinero sa kusina ng emperador, yung mga sanay lang sa pagluluto ng malalambot na pagkain. Umaasa pa si Murong yan sa kanila. Para talunin ang hilagang disyerto. Anong iniisip niya? Lihim na resipi ng pamilya Xu, gininto ang sinangag na kanin, handa na. Ang galing ninyo, mahal na Rina. Pero, papakainin ninyo ng kaning kahapon ang mahal na hari. Hindi kaya tayo mapaparusahan. Tao Hua, ang tanga-tanga mo talagang katulong. Kung magrereklamo pa siya sa masarap na sinangag na ito, hindi ko na siya lulutuan ng masarap ulit. Ano na pinagtatawanan mo kanina? Nakita ko ang natatanging paraan ng pagluluto ng binibini at hindi ko napigilang sumaya. Ang tawa ko ay tawa ng kagalakan. Ang tamis ng dila mo. Sino ka? At ano nang ginagawa mo rito? Ako si Lau Lanyi. Narito ako sa kusina para magluto. Natural. Ah, isa ka palang kusinero. Sige, magpatuloy ka. Ang pritong perlas na bigas na ito,
Napakaganda ng kulay at napakabango ng amoy. Kitang-kita ang perpektong pagkakaluto. Binibini, nakakagawa kayo ng kahanga-hanga mula sa karaniwan. Talagang malalim ang inyong kasanayan sa pagluluto. Siyempre, ito ay pangunahing kasanayan sa pagsusulit para sa mga kusinero. Subalit, kung ibang paan ang gagamitin sa paggawa ng putahing ito, baka mas maging masarap pa ang lasa. Anong paraan? Ipaliwanag mo nga ng detalyado. Kung gusto mong makita, hahayaan ko na lang ang sarili ko. Talagang may kakaiba si Lulanye. Hindi lang puro palabas. Wow, yan Binsyang, Tiansanjiao, pati saffron na galing Persia. Ginamit niya. Hindi ko pa ito nakikita. Sa Imperial Kitchen, mukhang hindi siya taga-palasyo. Subukan mo. Ibang-iba ang lasa sa Central Plains, pero masarap. Sino ka? Taga Northern Desert ako. Madalas, ang mga taga Gyeongsang ay mayabang. Laging sinasabing masama o hindi tunay ang ibang pagkain. Bihira kang makitang bukas ang isip. Bilang isang kusinero, kailangan mong tanggapin ang ibang lutuin. Pwede mo bang ituro sa akin ang recipe nito? Nga, iba noon. Ngayon, libreng magbahagi ng kaalaman. Noon, mahalaga ang recipe. Hindi basta ibinibigay. Okay lang. Kung mahirap para sa iyo, wag na lang. Huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang ito. Ituturo ko ng buong puso ang recipe. Talaga? Lulanye, ang bait mo talaga. Narito na ang emperador. Parang aso ba siya? Hindi pa naghahapunan, nandito na. Buntis ka, hindi mo na kailangang mag-diet. Salamat, Emperador. Kapag bigla kang mabait, may masama kang balak. Pagkalipas ng isang buwan, magkakaroon ng palisahan sa pagluluto sa pagitan ng Great Zoo at Northern Desert. Sa araw na yun, inaasahan kong ikaw ang kakatawan sa Great Zoo. Siyempre naman. Pero kung manalo ako laban sa Northern Desert, bigyan mo ako ng isang hiling. Pumapayag ako. Madali lang tong paligsahan. Kapag nanalo na ako, hihilingin kong hiwalayan kita at umalis sa palasyo. Salita lang yan, magsulat ka ng kasulatan. Ano? Natatakot ka bang magbago ang isip ko? Gusto ko lang ng sulat mo. Kung gusto pa rin niyang umalis, papayagan ko siyang maging malaya. Lulanye, bakit ka nandito? Ilang araw na lang, maglalaban ang Northern Desert at Gyeongsang. Magaling kang magluto, siguradong ikaw ang kakatawan sa Gyeongsang, di ba? Siyempre, Halos walang ilog o dagat sa aming lugar. Unang bises kong makakita ng ganitong isda. Pwede bang tingnan? Paano ito lutuin? ang paraan na ito ay simple, hindi kailangan ng espesyal na paghahanda. Steaming lang ang kailangan. Ituturo ko sa iyo ang recipe mamaya. Hindi ba ito masyadong mahira? Hindi. Marami ka ng recipe ang itinuro sa akin. Ituturing ko itong pagpapalit ng pabor. Ano po ang pangalan ng dalaga? Ako si Xuking Huan. Maaari mo akong tawagin Dalagang Su. Dalaga, mukhang hindi pa siya kinakasal. Nakapunta na ba ang Dalagang Su sa Hilagang Disyerto? Hindi pa, ngunit may plano na ako. Pagkatapos ng paligsahan sa pagluluto, papayagan ako ng emperador na lumabas ng palasyo. Pupunta ako sa Hilagang Disyerto para tikman ang mga exotic na pagkain. Sa oras na iyon, si Lolani ay gustong maging gabay ng Dalagang Su. Isang salita, isang pangako. Ano man ang resulta ng paligsahan. Kaibiganin na kita. Ipakilala ang sugo mula sa Hilagang Disyerto. Bago magsimula ang paligsahan, nais kong humingi ng pabor sa emperador ng Dakilang Zhao. Magsalita, sugo. Nais kong hingin ang kamay ng kusinera na si Xuking Huan. Kung papayag ang emperador, ang Hilagang Disyerto ay magsasawalang kibo sa paligsahan at aatras ng 300 li. Kawalang galang. Si Xuking Huan ang reyna ng Dakilang Zoo. Paano niya nagawang mangarap? Talagang isang sirena. Ahit ang sugo ng Hilagang Disyerto ay nabulag niya. Palang-pala, si Dalagang Su ang reyna. Tulad nga ng isang Diyos ang bumaba, ibang-iba. Sa totoo lang, ang Dalagang Su ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya dapat nakakulong sa loob ng palasyo. Bukod pa rito, ito ay magdudulot ng kapayapaan sa hangganan. Narinig ko na ang pamilyang Maharlika ng Zhao ay mahilig sa mga ganitong mabubuting pakikitungo. Salamat sa pagmamahal, Ginoong Sugo. Ako si Xuking Huan. Hindi isang bagay na may pagpapalit. Ang Dakilang Zoo ay hindi makapagpalit ng kabayhan ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga bahay. Ang Dakilang Zoo ay mananalo sa paligsahang ito. Mangyaring panatilihin ang iyong pangako, Ginoong Sugo.
Magsisimula na ang paligsahan. Ang lulutuin ko ay ang sweet and sour pork. Hindi ba ito putahe ng dakilang Zhao? Tama, ngunit ang aming bersyon ng sweet and sour pork ay iba. Ginagamit namin ang karne mula sa tuktok ng balakang ng mga kamelyo mula sa hilagang disyerto. Mas malambot ang karne at natutunaw sa bibig, kumpara sa baboy ng dakilang Zhao, na nagbibigay ng mas pambihirang lasa sa putahe. Tao Hua, nasaan ang hamon? Hindi ko alam, Zuking Huan. Kailangan ang hamon sa lulutuin mo. Kung wala ito, paano ka magiging kahanga-hanga? Yes yan, nasaan ang hamon ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Panahon na para ipaglaban ang bayan, hindi para mag-agawa ng pansin. Wala ka ng pag-asang magbago. Reyna, huwag kang magsalita ng ngalang basehan. Hayaan mong makita ko. Wala kang hamon. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. CJ, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Tapos na ang oras. Zuking Huan, ito ba ang ihahain mo sa paligsahan? Nakakatawa talaga. Kahit ang pinakamahirap ay hindi kakain ng ganitong repolyo. Ikaw pa ang nagmamalaking ito'y mahalaga. Ano ba ang pakialam mo? Ikaw, Hindi pa ako nakakita ng ganito. napakagandang pagkain. May halong gatas at amoy ng damo. Talagang iba ang kusina ng Northern Dessert. Talagang matatalo ang Reyna. Inay, hindi pa natalo ang Great Zoo. Naniniwala ako sa Reyna. Isang repolyo lang, nakakahiya talaga. Ano ba ang espesyal sa repolyo? Singer, huwag kang matakot. Para sa akin, ang mga luto mo ang pinakamasarap sa buong mundo. Hayaang makita nila. Ito. Ano ang amoy na ito? Ang bango. Inay, ito po ay Tai Sukswanjeng. Malinaw ang kulay, bagamat simple ang itsura, ay naipakita ang tunay na anyo ng sangkap. Ganitong pagkain. Talaga bang matatalo nito ang Northern Dessert? Ang simpleng pagkain na ito, hindi dapat narito. Sa tingin ko, ang Reyna ay nagkapapansin lang. Tumahimik ka. Emperador, tikman mo rin. Emperador, ano sa tingin mo sa aking King Shui Bai Kei? Emperador, sabihin mo na, ano ba talaga? Masarap. Para itong pagkain sa langit, bihira lang matikman sa mundo. Hindi ko inakalang may ganitong kakayahan ang Reyna. Ambasador, ano sa tingin mo ang resulta ng paligsahan? Alam ko naman ang kakayahan ng Reyna. Natalo ang Northern Dessert. Inatanggap namin ang pagkatalo. Lolanye ay sumusuko na rin. Ngayong tapos na ang laban, Lolanye ay mauuna na. Kaya pala ang emperador ay ang Reyna lang ang kinakain. Masyado pala akong maliit ang tingin sa iyo. Beiyu, salamat sa iyong tiwala sa akin. Zuking Huan, aking mahal.
Gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Hatid ang utos ng Inang Rina. Utos ng Inang Rina, si Consorte Yi ay may masamang asal at selosa. Babaan ang ranggo bilang Kairen at mag-isip ng kanyang pagkakamali sa loob ng isang taon. Impossible. Bakit ako parurusahan ng Inang Rina? Babaan ang ranggo at mag-isip. Paano ito nangyari? Kamag-anak ako ng Inang Rina. Yo Empress Forwarding Minion Talkative Queen, inabahay ng kanyang lumang lako. Ay binigyan ka na ng isang pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nakahawak nito. Totoong tiyahin mo si Inang Rina. Ngunit siya din ang Rina ng Dachau. Mangyaring dalhin ang order. Empress. Talo na, nanalo na. Pangalawang prinsipe, nangahas ka pa ring humiling. Nandalong kahina sa akin. Bagamas siya ay isang Rina, ang kanyang puso ay nagnanais ng kalayaan. Hindi siya dapat ikulong sa 4 na sulok ng palasyong ito. Pagkatapos ng paligsahan sa pagluluto, papayagan ako ng emperador na umalis sa palasyo. Pupunta ako sa hilagang disyerto, tikman ang lahat ng kakaibang pagkain. Sa oras na iyon, ako si Lulanye, ang magiging gabay ni Binibining Tsu. Isang salita, isang pangako. Kung tunay mong mahal siya, dapat mo bang igalang ang kanyang kagustuhan? Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo bang pakinggan ang sariling salita ni Binibining Tsu? Paano kung gusto niyang sumama sa akin? Binibining Tsu, hindi ka ba magpapahinga pagkatapos ng laban? Ano ang pagod sa pagluluto? Para sa akin, ang pagluluto ang nagpapagaan ng loob, Lulanye. Babalik ka na ba sa hilagang disyerto? Naparito ako upang itanong kay Binibining Tsu. Gusto mo bang sumama sa akin sa hilagang disyerto? Siyempre gusto ko. Napakaganda. Pupunta na ako ngayon sa emperador ng Dakilang Zhao. Mas ay makama mula sa Dakilang. Sandali, bakit ikaw ang sasabi sa kanya? Natural na kailangan munang wakasan ang inyong relasyon. Ako ang reyna ng Dakilang Zoo at bukod pa riyan. Buntis ako ngayon. Alam ko yan. Kami mga lalaki ng hilagang disyerto ay iba sa inyo sa Dakilang Zhao. Mas mahalaga sa amin ang dangal at uri ng babae. Kaysa sa lahat. Mahal kita mula noong unang pagkikita. Minahal na kita. Kung ako si Lulanye, ay magkakaroon ng asawang tulad mo. Iyon ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Ituturing ko rin ang iyong anak bilang sarili ko. Hindi siya magiging tulad ng prinsip ng Dakilang Zhao na maaming etiketa at hadlang. Siya ang magiging pinuno sa kapatagan. Ang pinakamasayang Little Prince. Alam ko, maganda ang lahat ng sinasabi mo. Pero kaibigan lang kita at naniniwala rin ako na ang ama ng bata ay magbibigay sa kanya ng masayang pagkabata. Kung hindi mo ako gusto, bakit ka pa? Sumama sa akin sa Northern Desert? Mali ang pagkakaintindi mo, ang dahilan kung bakit gusto kong pumunta sa Northern Desert ay dahil naakit ako sa mas malawak na mundo sa labas ng Imperial City. Gusto kong tikman ang lahat ng masasarap na pagkain sa mundo at sumama ako sa iyo. Dahil kaibigan at kapareha mo ako sa pagluluto. Wala akong anumang romantikong nararamdaman para sa iyo. Hindi ako nag-aalala, basta gusto mong sumama sa akin. Maaari tayong maging magkaibigan habang buhay. Salamat sa papayag na maging magkaibigan tayo habang buhay. Ngunit ngayon, ako na ang Empress ng Great Zoo. Ang asawa ni Murong yan. Ang magiging ina ng prinsipe, nagnanais ako ng kalayaan, ngunit hindi ko sila may iwan. Ang lihim-lihim mo, saan mo ba talaga ako dadalhin? Malalaman ninyo sa lalong madaling panahon, Your Majesty. Narating na natin, Your Majesty. Kinder, ngayon ang iyong kaarawan. Ako mismo ang gumawa ng isang mangkok ng long life noodles para sa iyo. Unang beses kong gumawa ng pagkain, hindi ko alam kung masarap naway. Ikaw at ang ating anak ay mabuhay ng matagal, maging masaya at malusog. Ang bango, talaga bang ikaw ang gumawa nito? Masakit ba? Bakit ka ganyan, hindi ka nag-iinga? Ayos lang, hindi pa sanay. Nga pala, Kinger, kumain ka na. Baka hindi na masarap kapag matagal na. Kumusta, masarap ba? Masarap. Sa hinaharap, ikaw na ang magluluto sa bahay. Ang cooking god kong ito ay maaari nang magpahinga. Kinder, salamat sa pagpayag mo. Manatili sa loob ng harem para sa akin, ngunit hindi ko kayang. Ikulong ka sa loob ng mga pader ng palasyo. May assassin.
Beiyu. Empress Dowager, pakiusap. Empress Dowager. Ang lahat ng mga assassin ay pinatay ng aking Chu army. Silang lahat ay ipinadala ni Yesian. Isinuko mo na ang Tiger Tali. Paano mo na ipatawag ang Tsuami para iligtas ang hari? Hindi ninyo alam, Empress Dowager, ang Chu army, bagamas sumusunod sa utos ng Tiger Tolly. Subalit narinig ko ang pagpapadala ng pamilya Su. Sana'y pakinggan ng Inang Rina. Sa ngalan ng paglilingkod ng hukbo ng Chu sa pagsasanggalang sa trono, huwag ninyong pabayaan ang Rinang Emperatrice. Ama, ako mismo ang kusang lumuhod dito, walang kinalaman ang Inang Reyna. Rina Emperatrice. Bakit mo naman ginagawa ito? Inang Reyna, pakiusap, hayaan ninyo akong makita ang emperador. Sinabi niyan. Ayaw niyang makita ka. Sabi niya may kasunduan kayo, ngayon niya ito tutuparin. Umuwi ka agad kasama ni General Tsu. Maghiwalay na kayo ng walang utang na loob. Murong yan, walang hiya ka. Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Patawarin mo ako. Kinger. Kung makikita kita ngayon, hindi na kita pakakawalan. Rina Emperatrice, umalis na tayo. Ayoko. Murong yan, gusto ko pang. Magluto ng maraming masarap para sa'yo, hindi mo pa. Pinangalanan ang ating anak, murong yan. General Tsu. Dalhin mo ang iyong anak. Ayoko. Murong yan, sasabihin ko sa'yo. Kung papayagan mong umalis ako. Pakakasalan ko si Lulanye, gagawin kong ama. Ng iyong anak, lalabanan niya ang dakilang Zu paglaki niya. Kalokohan. Tia. Tulungan mo ako, Tia. Nagpadala ako ng mamamatay tao. Para patayin ang maliit na yon, hindi ko balak patayin ang emperador. Tia, tanga, selosa, mapanira, at inggit. Hindi ka karapat dapat maging ye. Dahil pamangkin kita, bibigyan kita ng disenteng wakas. Biyenan, si King Juan ay hindi. Kaproblema iba. Huwag kang magsalita na masamang pangitain. Kung may mangyari kay King Juan, ako mismo. Nanganak na. Nanganak na ang Rina, isang maliit na prinsip. Mabuti, magiging ama na ako. Ako, magiging lolo na ako. Kinger, salamat sa hirap. Ayoko ng mga anak, hindi na ako muling mga anak. Sige, isa lang ang sapat. May anak na lalaki at babae para maging kumpleto, mukhang maganda rin. Sige, kumpletuhin natin. Ang gulo mo naman, wala ka bang desisyon? Gusto mo ba ng isang anak lang o maraming anak? Ikaw lang ang gusto ko. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, si Emperador Murong yan ng Zhao. At ang Rinang si Chu King Juan ay lubos na nagmamahalan. Pinauwi niya ang lahat ng iba pang asawa at naging magandang alamat sa kasaysayan.